Siguradong pamilyar kayo sa SAP nung panahon po ng pandemic. Ito yung Social Amelioration Program o yung mga ayuda po na binibigay sa mga nangangailangan ng pandemic. Kasama sa mga nakatanggap ay isa pong magkasintahan. At dito po nila hinugot ang 1,000 pisong puhunan nila sa kanilang food business noong 2020. Hiroy mo ha, 1,000 piso. At ginamit nila ang 1,000 piso na yan para sa kanilang chow fan rice at sizzling meats. Dinideliver nila ito mismo sa mga public market, private companies, mga construction sites. Ito hanggang sa lumaki ng lumaki ang kanilang negosyo at magkaroon na ng sariling restaurant. Alamin nga natin ang secret recipe to success ng Shaolin Chow Fan Silog kasama ang mismong owner na ito na si Mark Remillo. Hello po. Mark, good afternoon. Good afternoon po. O, konting rewind. Nakaka-intriga at nakaka-inspire na nagsimula lang sa ayuda, yung kapital ng negosyo nyo. Oo. Kasi po nung time na yun, naghahanap po kami ng source of income kasi natatakot kami na baka wala kaming makuha, wala kaming, yung after ng 8,000 na yun, tagutom na kami, aasa na lang kami sa gobyerno. So, sabi namin, 8,000 na to? Yung sa SAP po. Nabigyan kayo ng 8,000 ang nakuha. Okay. So, yung nakuha niya po yung 8,000 na SAP, binudget po natin. Sabi namin, siguro tong 1,000 na to, try natin paikutin. Para kahit pa paano, araw-araw meron tayo. Tapos binigyan po kami ng ID na yung pass para makapag-deliver po kami ng food. So sabi ko, sige, ako ang magluluto, kayo ang mag-distribute. Hanggang sa nakilala po kami, lumaki, and then sabi namin, siguro mas kailangan natin ng knowledge para mas tumaas pag dumami pa yung service natin na pangarap nating resto. Hanggang sa napunta na po ako ng ibang bansa. And then pag uwi ko po dito, kinumpleto po namin lahat yung pangarap namin na resto. Tapos po, ito po. Bali, ito na yung naging resto namin. Sa tulungan po namin ng dalawa. Pero bago nagka-pandemic, ano yung hanap buhay niyo? Yun po. Ano po ako, kakagraduate ko lang po ng culinary nun sa Iris. Tapos po, nag-Shangri-La po ako kasi nung nag-aaral po ako, nagtatrabaho po ako. So, nung nag-chef po ako dun sa Shangri-La, nag-iisip na po ako, sabi ko, parang hindi deserve yung trabaho ko na gusto ko ako naman magkaroon ng sariling ganito rin. Sariling restaurant, yung sa amin, kahit mahirapan kami, basta sa amin. Ayun po. Yeah. So, nung nangangarap po kami, paunti-unti, nagbebenta kami sa trabaho nila ng mga sushis, ng mga chow fan, yung mga, sabi ng girlfriend ko po, mahal, bakit hindi natin itry kahit paunti-unti. Sakto po nung itatry na namin siya, nag-pandemic. Paalis din po ako noon. Sabi ko, mahal, gusto ko sana na mas mag-grow tayo. Tapos, parang nakakawala po ng yung pangarap namin. Nakaka-down. Pero nung nabigyan po kami ng 8,000, nangarap ulit kami, sabi namin. So, in short, nakaalis ka ba o hindi? Hindi din hindi po. Natuloy, okay. 17 days po before dapat aalis na ako. Tapos po, nagka-pandemic, sumakto, sabi namin, lahat kami wala. As in, zero po talaga. Teka, liwanagin natin, aalis papunta saan at anong trabaho mo sana na hindi natuloy? Seaman po ako, chef din po sa barko. Tapos, hanggang seaman and chef sa isang cruise ship. Opo. Okay. Tapos po, sabi namin mag-girlfriend, sabi namin, sige, try natin paikutin to. Ngayon, binudget po namin yung pera namin na 8,000, tapos yung 1,000, nagsimula po kami sa mga kanin, tapos maliliit na ulam, yung mga ham, tapos hanggang sa nagkaroon kami ng mga spaghettis, nagkaroon kami ng mga different varieties ng food, tapos dumiretso na si Chow Fan na nakilala sa amin. Hanggang sa sabi namin, mahal, talagang dito na tayo nakaipon, dito na kami nakapagpundar. Nung nasunog po yung harap ng bahay namin, yung mga kamag-anak po namin, halos lahat nung naipon ko po sa pagninegosyo, doon na po namin naibigay, na share. So sabi namin, Lord, siguro ito yung paraan mo kung bakit kahit nung pandemic, binigyan mo kami. Kasi may purpose. So sabi ko noon po, sige, mahal, huwag kang mag-alala. Kailangan pa natin pagsipkapan, magkaroon pa tayo para sooner or later, mas lumaki na magkaroon tayo ng physical store. So, ayun po, pinagsimikapan namin hanggang sa bumalik po ako ng ibang bansa for one contract. After po nun, sabi natin, gano'ng katagal ang one contract? Ano lang po? After pandemic, no? So after pandemic po, mga 2022. Okay. 2022 po. How long yung isang contract? 1 year? Almost 10 months po ako eh. 10 months. Okay. May clean lang po. So sabi ko sa Nag-ipon-ipon kanya, ka lang? opo, ni Singkong Duling po talaga.
kumbaga, kung pwede lang po akong, alam mo yung mga lahat ng mga ibang lahi na talagang hindi ako nang mimili, kung minsan binibigyan na lang nila ako. Kasi may pangarap po ako na gusto ko. Pag uwi ko ng Pilipinas, buong-buo yung pera ko para pag nilagay ko po dun sa negosyo namin, sabi namin, mahal, ito yung pangarap natin. May we know how much ang naipon mo para mas maraming ma-inspire? Kalahati rin po. Kalahating milyon. Yes Ang po. galing. Kasi malaki Hindi rin po ang talaga. sinasahod Grabe, ng, disiplina. Opo, ng disiplina seaman, po talaga. Chef sa cruise. Sa po. Pero yung determinasyon niya, hindi niya ginagalaw talaga kasi Wala po. focus Tipid siya. talaga to the max, no? Opo. Ultimo Wow. po yung tubig doon, binibili. Pero ang ginagawa ko po, yung meron naman kaming refiller doon. So, okay na yan. Kaysa gagastos ako ng $2, $3. Ipon lang. Tapos nag-aalaga po ako ng mga ibang lahi para bibigyan nila ako ng tip. So, nakakaipon po talaga ako. Kasi sabi ko, pangarap natin to. Habang nando po ako, nahihirapan po ako sa trabaho, sabi namin, pangarap natin to. Tapos si girlfriend ko naman po, tinatapatan niya po yung sipag ko doon. Kung nagtatrabaho po ako ng 14 to 16 hours a day, siya po doon, dito rin po sa casino, nagtatrabaho din po siya ng ganun. 14 to 16 hours a day po, lagi po siyang nag-OT, early in, para lang matapatan yung sipag ko. Hanggang sa nag-ipon kami ng napakalaking pera para kami na po yung bumili ng sarili naming resto. And finally, how Ay much po. yung capitalization niya sa sarili niyong resto? Sarili po naming resto, hindi po namin siya nilakihan ng sobra. Almost 150 lang po namin siya nakuha. Tapos pinalaki namin ng pinalaki hanggang sa nakabili kami ng iba-ibang gamit. Nagkaroon kami ng maliit na catering na po ngayon. Wow, Opo. Kaka-inspire. Opo. Tapos, ayun po, sabi po namin, mahal, palakihin pa natin to. Kahit na minsan mahirap, kahit na minsan nakakapagod. Pero yun po kasi yung puhunan natin, yung pagod. Kung wala po tayo nun, hindi naman po lahat nagsimula sa meron. Mas masarap po magsimula sa wala kasi alam mo yung pakiramdam ng walang-wala.